sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang, kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos sinarap naman ni Amasiyas si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka na manghula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ay pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhin bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon sa tanan.
Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yung bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroroon. Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. At maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Minsan daw po ay mayroong isang kumpanya na gumagawa ng sapatos na nais nilang lumawak pa ang kanilang negosyo. Kaya't minabuti nilang magpadala ng 2 salesmen sa isang malayong lugar upang makita kung magiging maganda ang kanilang negosyo sa lugar na iyon. Nagpadala sila ng 2 tao, magkahiwalay. Matapos ng 1 linggo, tumawag yung unang salesman sa opisina at sabi doon sa boss, "Boss, bad news. Di magandang balita." "Bakit?" sabi ng boss. Yung mga tao pala dito, mga nakatapak. Hindi tayo makakabenta ng sapatos dito. Hindi sila nagsasapatos dito. Kaya uwi na lang ako. Nung kinahaponan yun, tumawag yung 2 salesman. Sabi niya, "Boss, ano yun? Good news po. Maghanda kayo dyan sa opisina." "Bakit?" Wala palang sapatos lahat ng mga tao dito. Kukumbinsihin natin, magkasapatos sila. Kaya maghanda kayo. Baka marami tayong maging order dito dahil wala pang may sapatos sa kanila. Ano ba talaga? Good news? Bad news? Depende siguro kung papaano mo ito titignan. Sa ganitong diwa ko po kayo inaanyayahan na mas maunawaan ang ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, si Propeta Amos, nitong mga nakalipas na araw, kung kayo po'y nagsisimba, para bagang sa tingin at pandinig ng hari na si Jeroboam ng Israel at yung pari sa Bethel na si Amasias, para bagang wala nang dinalang magandang balita itong si Amos. Dahil wala na siyang ibang sinabi kung hindi ipamukha sa mga tao ang kanilang katiwalian. Walang katarungan, inaapi nyo yung mga mahihirap, dinadaya nyo yung mga walang muwang. Mukha kayong pera, marahas kayo, makasalanan kayo. Kaya para sa mga nasa Israel, bad news si Amos. Kasi lagi na lang pinapagalitan sila at ipinapaalala yung kanilang mali. Kaya nga sa pagbasa ngayon, sabi ni Amos, maglalaho ang kaharian, sasakupin kayo, mamamatay kayo, mawawala na kayo dahil sa kasamaan. Pero mga kapatid, bad news ba talaga si Amos dun sa mga taga-Israel? Sa katunayan, kaya nga sila pinapaalalahanan para sila magising, para sila magbagong buhay. Sa totoo lang, mabuting balita ang hatid ni Amos sapagkat gusto niyang matanggap ng mga tao ang awa ng Diyos. Gusto niyang yakapin ng mga tao ang katuwiran ng Diyos. Pero hindi yun naintindihan ng mga tao. Kaya para sa kanila, bad news, hindi magandang balita
si Amos. Ganon din ang diwa sa Ebanghelyo. Nagpagaling si Jesus Nazareno ng paralitiko. Good news ba yun? Pero dun sa mga iskriba, nung nakita nila yon at nung sinabi daw kasi ni Jesus, pinatatawad kita sa iyong mga kasalanan, anong sabi ng mga iskriba? Lapastangan nitong taong ito. Bad news para sa kanila si Jesus Nazareno. Alam niyo po ba bakit tumawid sa kabilang ibayo si Jesus Nazareno? Galing siya sa Gadareno. At doon daw sa Gadareno, pinalayas niya yung mga masamang espiritu na umaali doon sa isang tao. Meron daw kasi isang taong inaalihan ng masamang espiritu. Ang ginawa ni Jesus Nazareno, pinalayas yung masamang espiritu. Kung maalala nyo, yung kwentong yon, yung mga masamang espiritu, nagpunta raw sa mga baboy. At yung mga baboy, tumalon sa bangin at nagkamatay at nalunod. Nagalit yung mga tao. Good news ba yung ginawa ni Jesus Nazareno na pinalayas yung masamang espiritu at pinagaling yung tao? Dapat good news. Pero para dun sa mga tao dun, bad news kasi sayang yung kinita sana nila dun sa mga baboy. Kaya para sa kanila, hindi maganda yung ginawa ni Jesus Nazareno. Nawalan sila ng kita. Kaya pinalayas nila si Jesus Nazareno. Kaya nga tumawid sa kabilang ibayo. Siguro sa loob-loob ni Jesus Nazareno, gumagawa na ako ng mabuti, bad news pa rin sa mga taong ito. Pero mga kapatid, hindi lang yan nangyayari noon. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan na yung dapat na good news, ang tingin ng ibang tao, bad news. Pag nagsasabi ka ng totoo, ng ibang taong magagalit sa'yo. Bakit pa kasi sinabi mo pa yung totoo? Ayan, nagkakagulo tayo. Nabis tuloy yung anak ko. Pag nakikipagkasundo ka, ikaw yung nagdadaan para sa mga taong magkasundo, may mga marites na sasabi sa'yo, pakailamera ka naman eh. Kasi gustong-gusto nila nakita may mga nag-aaway. Kaya ikaw, na gusto mong magkasundo, ikaw pa ang masama. Naranasan nyo na po ba yun, mga kapatid? Ikaw na ang gumawa ng mabuti, ikaw ang minamasama. Ikaw ang chinichismis. Ikaw ang sisiraan. Yung dapat na good news, para sa ibang tao, bad news. Pag sinasabi mo yung mabuti, pinapaalalahanan mo, masama yung bisyong yan. Ano sasabihin sa'yo? Ano ka naman? Bad news ka na naman eh. Sinisira mo yung trip naman eh. Binabasag mo yung trip ko eh. Di ba? Pag pinapaalalahanan natin kung ano ang tama para sa ibang tao, bad news ka. Pag ang pare nangangaral, pahalagahan natin ang buhay. Ayan na naman yung pare niya, nakikialam na naman sa politika. Bad news na naman to. Dapat dasal-dasal lang tayo, prosesyon-prosesyon lang tayo. Pag sinabi ng simbahan, ipagtanggol natin ang kasagraduhan ng buhay mag-asawa. Labanan natin ang diborsyo. Ay, ang bad news na naman si Father eh. Dapat wag na tayo nag-uusap ng ganyan. Ganun ba tayo? Tingin natin, bad news ang good news. At may mas malala pa doon. Yung iba sa atin, yung bad news, good news. Uy, ano nangyari doon sa isang tao? Ay, yung may utang sa'yo, na hindi nagbabayad sa'yo, nagkasakit. Ay, buti nga sa kanya. Good news sa inyo yun, bad news naman talaga yun eh. Uy, yung kaaway mo, nalugi sa negosyo. Buti nga, manglilibre ako. Yung bad news, minsan ginagawa nating good news. Yung
Yung drug addict doon, ayun, napatay. Ay, buti nga sa kanya. Mga salot naman niya mga yan. Ay, yung mga squatter doon, minalayas, buti nga sa kanila. Minsan, nababaliktad na ng lipunan. Yung masama, nakikita na nating mabuti. Saan tayo, mga kapatid? Kaya, ipagdasal natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, liwanagan tayo para makita natin ano ba yung tunay na mabuting balita. Ganun magaling ang demonyo, pinagpapalit niya. Yung masama, nagiging mabuti na. At yung mabuti, yun pa ang nagiging masama. Kaya din mga kapatid, isa ring paalala sa atin para mas tumibay ang ating pananampalataya. Minsan, may mga akala tayong malas, masamang balita. Pero kung mayroon daw po tayong pananalig sa Panginoon, balang araw, matutuklasan mo, mabuting balita din pala yun. Biyaya din pala yun. Hindi lang minsan may lumapit sa akin dito, sabi, Father, nung una ho, nagtampo ko sa Pong Nazareno kasi dinadasal-dasal ko po. Ako yung matanggap dun sa abroad. Bumalik sa akin, sabi, Father, buti pala hindi ako natanggap. May gera ngayon dun. Kung natuloy pala ako, hindi ko alam saan ako pupulutin doon. Meron minsan nakala mo masamang balita o malas o hindi maganda. Pero meron palang dahilan. Kaya nga nandito tayo para hingin natin ang tulong ng Panginoon. Tulungan niya tayong maliwanagan. Huwag kayo kagad magtampo sa Diyos. Huwag niyo kagad isipin, malas naman, di maganda naman. At ingat din kayo, huwag niyo kagad sabihing swerte, dahil kung hindi pala ito maidudugtong sa Diyos, baka sa bandang huli, hindi pala yung good news. Ay, binigyan ako ng pera, salamat. Dahil pala sa perang yan, ayan, nagka-chicks ka patuloy, natuto ka pang magsugal, dahil nabigyan ka ng magandang posisyon, yumabang ka, nagkasala ka pa, hindi pala magandang balita yan. Hindi pala tunay na biyaya yan. Kaya sa bandang huli, ano bang magandang balita? Ano ba ang masamang balita? Ano ba ang tunay na grasya? Ano ba ang tunay na disgrasya? Kapag ito daw po ay nakakatulong sa ating maging mabuti, kapag ito daw po ay nakapagpapalapit sa atin sa Diyos, ano man yan, mabuting balita yan. Pwedeng maging biyaya yan. Pero kung yan maglalayo sa atin sa Diyos, matutulak tayo sa masama, kahit sa tingin ng mundo, swerte yan, disgrasya yan. Kasi ang tunay na biyaya, ang tunay na mabuting balita, lalo tayong nailalapit, lalo tayong naitutulad kay Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. At ang ating tugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway palagiang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan.
Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran at dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin sa iyo ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayo ngayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi namin natutuklasan ng iyong tunay na biyaya. Patawad po kapag hindi namin natatanggap ang aming hinihiling at humihina ang aming pagtitiwala sa inyo. Liwanagan niyo po kami, Panginoon.
Ihatid niyo po kami sa tunay na biyaya at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting balita, ang tunay na biyaya. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pario ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pario o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon kapag may nasusunugan, nasasalanta. At tayo'y tuwinay tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag tayong agad magtampo kung iba ang nangyayari sa ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat ang tunay na mabuting balita, ang tunay na biyaya ay ang siyang magpapabuti sa atin, magpapalapit sa atin kay Jesus Nazareno at magdudulot sa atin ng kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan, Amen. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't dalhin ang awa at mabuting balita ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.